Magandang gabi, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Cup. Isa na naman po kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Lunes ng umaga. Unang araw ng sem break. Plano ng magpipinsang Shine, Gab at Jacob na mag-joyride. Wala silang eksaktong target na pupuntahan. Kung saan sila dadali ng gulong ng sasakyan ni Gab, doon sila paroroon. Ang gusto lamang nila ay makalanghap ng hangin na malayo sa maingay at magulong syudad. Paminsan-minsan ay humihinto sila sa mga lugar na may magagandang tanawin. Kumukuha ng mga litrato at kung minsan ay nag-uusap-usap lang tungkol sa mga bagay-bagay habang tinatanaw ang kapaligiran. Mahilig sila sa adventure. Palagi nila itong ginagawa tuwing sem break kasi para sa kanila, isa na itong tradisyon na dapat hindi maputol sa kanilang magpipinsan. Malayo na ang naabot ng tatlo. Hindi na nila alam ang lugar na yun. Nagbukas ng GPS si Shine at hinanap ang kanilang kinaroroonan at kung saan sila pupwedeng dumaan para makabalik sa syudad. Sanga-sanga ang mga daanan doon kung kaya't madali silang maligaw. Napadaan pa sila sa gitna ng masukal na kagubatan. Napakaraming puno. Maayos naman ang kalsada. At simentado yun. Ngunit ang kakaiba, walang ibang sasakyan dumaraan. Kanina pa nagmamaneho si Gab, pero hindi niya matandaang may nakasalubong sila o sumusunod sa kanila na ibang sasakyan. Sila lang yata ang tao dito. Bahagyang nakakatakot ang lugar. Narungton yata tayo ah. Medyo may nginig na ang boses ni Jacob. Ang tinutukoy niya ay ang horror movie na maraming series. Baliw. Ilang taon na tayong palaging naliligaw eh. Ngayon mo pa naisip yan? Kinakabahan ka pa rin? Si Shine nang sumapalpal sa pinsang may kaduwagan. Tumawa lamang si Gab sa narinig. What the? Asik ni Shine habang nakatutok sa cellphone nito. Ang problema mo dyan ate? Sambit naman ni Gab. Walang signal. Sigaw ni Shine. Patuloy pa rin sa pagmamaneho si Gab. At parang hindi matapos-tapos ang liblib na kagubatang yun. Kanina pa sila nagbabiyahe sa lugar na yun.
Pero parang hindi sila nakalalabas sa lugar na yun. Maya-maya pa ay tumirik na ang sasakyan. Si Gab naman ang naiinis. Hanggang sa nagkatinginan silang tatlo. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Jacob na bahagyang gumagaral-galang boses. Naubusan yata tayo ng gas eh. Tugon naman ni Gab na napakibit balikat. What? Hiyaw ng dalawang pinsan ni Gab. Sorry guys It's my fault. Di ko pala natingnan yung gas natin kanina. Ginamit pala to ni Dad kagabi. Pumunta siya ng Pangasinan. Kaya pala naubusan. Bad trip. Sambit ni Gab. Walang nagawa ang magpipinsan kung hindi ang bumaba. Sinipa-sipa pa ni Gab ang gulong ng sasakyan. Hay! Sablay ka talaga. Asik ni Gab. Sipain mo man yan maghapon. Walang mangyayari dito sa atin. Di pa rin naandar yan. Natrap tayo sa haunted road na ito. Teka, nasa Pilipinas pa ba tayo? Sambit pa ni Shine. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Jacob. Jacob, please, stop it. Saway ng ate Shine. Mga unggoy lang ang makikinig sa'yo dito. Saway pa ni Shine. Please check your phones. Baka magkaroon na tayo ng signal. At pag nagkaroon, ask for help. Kahit kanino. Sa mga nasa phone book ninyo. Utos pa ni Shine. Hinugot ni Gab ang kanyang cellphone. Pagkatingin, bahagyang bumagsak ang balikat nito sapagkat walang signal. Ako din walang signal. Dagdag pa ni Jacob. No chance of winning. Kaya wala tayong choice kundi maglalakad tayo. At maghahanap tayo ng pwedeng makatulong sa atin. Mungkahi pa ni Shine. Ate Shine, seriously? Paano yung car ko? Iiwan ba natin siya dito? Tanong ni Gab. Oo, parang ganun na nga. Iwanan muna natin siya dito mag-isa. Diyan lang siya sa tabi. Wala namang kukuha niyan eh. Kapag nakahanap tayo ng tulong, babalikan na lang natin, okay? Paliwanag pa ni Shine. Siya kasi ang nakatatanda sa kanila. Kaya siya ang may final say. Ayaw pa sana ni Gab kasi malalagot siya sa kanyang tatay kapag nawala ang sasakyan. Isa pa, ginamit nila ang sasakyan nang walang paalam. Okay,
Okay, Ate Shine, basta promise me, babalikan natin yung sasakyan ha. Tugon pa ni Gab na bandang huli ay pumayag rin sa mungkahin ni Shine. Of course, Gab. Babalikan natin yung sasakyan. All we need to do right now is find a way kung paano tayo makakauwi. Turan naman ni Shine. Sinipat niya ang suot na relo. 5:32 na ng hapon. Medyo madilim na rin sa kanilang kinaroroonan. Dahil na rin sa dami ng mga punong naroroon. Tara na, maglakad na tayo. Mando pa ni Shine. At halos 30 minuto na silang naglalakad. Hanggang sa makalabas sila sa madilim na kalsadang yun. Uy, salamat. Lumiwanag din. Lumiwanag din ang paligid. Nag-inat pa ng katawan si Jacob habang sinasabi yan. Nagpahinga muna silang tatlo sa isang malapad na batong naroroon. Maya-maya pa, unti-unting lumilinaw ang kanilang pandinig buhat sa nakabibinging hatid ng madilim na Maya-maya pa, unti-unting lumilinaw ang kanilang pandinig mula sa nakabibinging hatid ng madilim na kalsada. At hindi lamang yun, may naririnig silang kasiyahan mula sa di kalayuan. Mukhang may kapistahan sa isa sa mga baryo rito. Masaya ang lahat kahit wala naman silang panauhin. Sila lamang din ang nagdiriwang doon. Malayo ang lugar na yun sa kabayanan. Sobrang layo at tago. At hindi aakalaing may grupo pa pala ng mga taong nabubuhay sa ganung lugar. Nagsasayaw ang mga tao roon. Ngunit bigla silang nabulabog nang mapansin nilang may mga bisitang papasok sa lugar nila. Mga modernong kabataan, 2 binatilyo at 1 dalaga. Napansin nilang naiilang pang pumasok ang kanilang mga bisita. Sinalubong nila ang mga yon ng katutubong instrumento at inalayan ng mga pagkain. Para sa mga taga roon, kakaiba ang kasuotan ng 3 dumating kung ikukumpara sa mga taga roon. Ang saya pala rito, sambit ni Gab habang nilalapa ang isang buong hita ng manok. Tama ka, Gab. Mukhang masaya rito. Pagsang-ayon naman ni Jacob. Nakasayaw na rin silang 3 sa mga taga roon. Subalit, tahimik lamang si Shine. Minamasdan niya ang paligid. Gusto niyang may malaman tungkol sa mga taong ito. Sandali pa, ay may lumapit kay Shine. Isang binatang taga roon. Akala niya ay makikipagkilala ito sa kanya
Baka nagandahan sa kanya. Pero mali si Shine. Sa kanya naiisip. Pwede ka bang makausap? Kahit sandali lang. Sambit nito. Yap, tugon ni Shine. Pumunta sila sa isang tabi kung saan walang makakarinig sa kanilang pag-uusap. Pagkadating sa itinurong lugar ng lalaki, ay agad itong nagsalita. Umalis na kayo rito. Hindi kayo ligtas sa lugar na to. Halos pabulong na sambit ng lalaki. Bakit naman? Mukhang masaya naman dito ah. At isa pa, naligaw kasi kami. Di namin alam ang daan pabalik. Hindi namin alam ang daan pabalik sa syudad. Pwedeng bukas na lang kami umalis. Gabi na rin kasi. Sambit pa ni Shine. Umalis na kayo. Basta umalis na kayo. Kailangan niyong umalis. Ngayon din. Dahil pag tumagal pa kayo, sambit ng lalaki. Subalit, hindi nito na ituloy ang kanyang sasabihin sapagkat may tumawag kay Shine. Ate Shine! Ate Shine! Palapit sa kanila, sina Gab at Jacob. Come over here, boys. Sambit na lamang ni Shine at saka bumalik siya sa pakikipag-usap sa lalaking taga roon. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Tanong pa ni Shine. Sabi ko, umalis na kayo. Kasi delikado rito. Delikado ang buhay nyo rito. Sambit pa ng lalaki. At narinig yun ng dalawang binatilyo. What's that? Joke ba yun? Bakit naman kami delikado rito? Safe na kami kasi may makakasama kaming overnight. Sambit pa ni Jacob. By the way, sino ba to, Ate Shine? Admirer mo ba? Biro pa ni Gab kay Shine. Stop it, Gab. Seryoso to. Saway ni Shine. At saka binalingan niya ang binata. Sino ka nga ulit? Tanong pa ni Shine. Ako si Seth. Gusto ko lamang kayong matulungan. Pagkasambit nun, ay nagpakilala na rin sila. At nagpakilala na rin ang tatlong magpipinsan. Subalit, hindi pa rin kumbinsido ang tatlo sa sinabi ni Seth. May mga tanong pa rin sa kanilang mga isipan. Ilang minuto lamang ang lumipas, ay may lumapit na lalaking matanda sa kanila. Hindi pa rin kumbinsido ang tatlong magpipinsan sa sinabi ni Seth. May mga tanong pa ang mga ito sa kanilang mga isipan. Ilang minuto ang lumipas, ay may lumapit muli na lalaking matanda sa kanila.
At tatay naman yun ni Seth. Nagbigay galang ang tatlo sa matanda. Anak, dalhin mo sila sa ating bahay. At doon mo na lamang sila asikasuhin at maghapunan. Opo, tay. Masunuring tugon ni Seth sa kanyang ama. Mauna na kayo. At susunod na lamang kami. At tumuloy nga sila sa bahay nila Seth. Pagpasok pa lamang ng bahay, mapapansing tensyonado ang mga magulang ng binata. Nagmagandang gabi naman ang mga bisita. Lumapit ang nanay ni Seth sa kanila. Mga anak, kailangan niyo munang lisanin ang lugar namin. Kailangan niyo itong gawin sa lalong madaling panahon. Bakit pa ba kasi kayo nagtungo rito? Ang tatay ni Seth ang sumagot. Huwag kayong magugulat sa sasabihin ko Kami mga naririto. Mga aswang kami. At nakita namin parating kayo dito sa lugar na to. Kaya nagdiriwang ang mga kasama ko sapagkat makakakain ulit sila ng laman ng tao. Pero para lamang sa kaalaman ninyo, hindi kami tulad nila. Hindi kami kumakain ng tao. Binalot na ng takot ang magpipinsan sa mga narinig. Ngayon lamang nila pinaniwalaan ang mga sambit ni Seth kanina. Ano po ang gagawin namin? Tumakas na kayo. Buong loob na bigkas ni Seth. Ang pag-uusap na yun ay naputol nang nakarinig sila ng mga yabag mula sa labas ng bahay. Ang mga aswang ay papalapit na. Tinakbo ng tatay ni Seth ang pinto at agad isna na yun. Wilson, bas nyo na ang ating hapunan. Sigaw yun ng kanilang mga kanayon buhat sa labas. Dahil dun ay lalong bumulis ang tibok ng puso ng tatlo. Nasa panganib sila. Hinila agad ni Seth si Shine at ang dalawa na itong pinsan papasok sa isang kwarto. Sa labas naman ng bahay, dinig nila ang mga alulong ng mga nakakatakot na nilalang. Pinipilit ng mga aswang na buksan ang bahay nila Seth. Halatang gutom na ang mga yun sa laman ng tao. Dahil sa kanilang namamaos ng boses. At kasabay nun ay ang pagtulo ng kanilang mga laway mula sa kanilang mga bibig. Gusto na nilang kumain ng sariwang laman.
Sumunod kayo sa akin. Sambit ni Seth. At saka nauna siyang pumasok sa ilalim ng katre sapagkat may lihim na butas pala dun. Isang secret tunnel na ginawa nila roon. At isa-isang pumasok ang tatlo sa magpipinsan sa butas. Madilim na ang paligid. Unang lumabas mula sa tunnel na yun ay si Seth. Kasunod naman at inalalaya niya sa paglabas mula sa tunnel ay si Gab, si Jacob at si Shine. At nang tuluyan na silang makalabas, nagsalita si Jacob. Ano nang gagawin natin? Baka masundan tayo dito. Ayoko pang mamatay. Sambit pa ni Jacob. Walang mamamatay, Jacob. Ano ka ba? Asik ni Shine. Kakatakas tayong tatlo. Trust me. Sambit ni Shine. Pagkatapos sabihin yun, ay isang malakas na tunog ang kanang narinig na parang may pumalo. Isang palo sa ulo ang agad lumagapak at umalingaw-ngaw sa paligid hanggang sa nabuwal sa lupa si Shine at nawala ng malay. Kitang-kita ito ng dalawang magpinsan ang ginawa ni Seth sa ate nila. Bakit mo pinalo si ate? Sigaw ni Jacob. At imbis na sagutin ito, ay siya naman ang sinunod na itong paluin. Pinalo ni Seth si Jacob gamit ang isang makapal na kahoy. Tumba sa lupa si Jacob. Tatakbo pa sana si Gab. Ngunit kagad itong naabutan ng binata. Ginapos niya ito ng baging. Sa tatlong magpipinsan, tanging si Gab lamang ang gising. Wala nang malay ang dalawa. Nakapwa rin. Nakagapos na. Bakit mo ginagawa sa amin to? Tanong ni Gab. Biglang umisi si Seth. Gusto naming suluhin kayo. Ayaw naming mamigay sa kapitbahay. Siguradong masarap ang laman mo. Sambit pa ni Seth. Pagkatapos nun, ay pinalo na rin niya si Gab sa ulo hanggang sa nawala na ito ng malay. At doon naman ay dumating na ang mga magulang ni Seth. Anak, katayin mo na sila. Gutom na ako eh. Utos ng nanay ni Seth. Opo, Nay. Gagawin ko na po. Sambit ni Seth. At saka ngumisi ito